Good evening po sa ating lahat, mga kapatid, at welcome po sa ating daily evening devotional. Sa mga nandito sa Zoom at pati sa mga nanonood via Facebook Live, welcome po kayong lahat. At purihin po ang Diyos sa kanyang paggabay sa atin sa buong araw na ito nang tayo po ay makapagtipon-tipon at makapag-aral ng kanyang salita. Ngayon po ay dumako na tayo sa ating devotional na may pamagat na The Symbol of the Covenant. Ito po ay mababasa pa rin sa book na God's Amazing Grace. Ang atin pong key text ay makikita sa Genesis 9:12 and 13. And God said, "This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations. I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth." What compassion for erring man to place the beautiful variegated rainbow in the clouds, a token of the covenant of the great God with man. It was his design that as the children of after generations should see the bow in the cloud, their parents could explain to them the destruction of the old world by a flood, because the people gave themselves up to all manner of wickedness, and that the hands of the Most High had bended the bow and placed it in the clouds, as a token that he would never bring again a flood of waters on the earth. Sinasabi dito na ang rainbow ay isang napakagandang simbolo ng awa ng Diyos sa tao. Noong panahon ni Noah, ang mga tao ay naging sobrang makasalanan, kaya dumating ang baha bilang hatol ng Diyos. Pero pagkatapos ng baha, hindi nagtapos sa parusa yung kwento. Dahil nagpakita po ang Diyos ng awa at pangako. At nilagay po niya ang rainbow sa ulap bilang tanda ng kanyang covenant at paalala na hindi niya muling i-destroy ang mundo sa pamamagitan ng baha. So, ipapaalala din po natin sa mga bata ngayon, sa mga anak o sa mga kabataang generation na ang rainbow ay hindi lamang siya magandang tanawin, kundi ito po ay reminder na ang Diyos ay naghatol noon dahil sa kasalanan. Pero siya rin ay napakamaawain at nangakong hindi na niya uulitin ang ganong pagwasak sa pamamagitan ng baha. So, ang Diyos po ay makatarungan, pero mas higit ang kanyang awa at ang kanyang pangako ay totoo at hindi po nagbabago. So, may we be reminded that the rainbow is a reflection of God's love, mercy, and promise. This symbol in the clouds was to confirm the belief of all and establish their confidence in God, for it was a token of divine mercy and goodness to man. So ito pong bahaghari ay ibinigay ng Diyos upang palakasin ang pananampalataya ng tao at patibayin ang pagtitiwala ng tao sa Kanya. Dahil nung panahon po pagkatapos ng baha, maaring natakot ang mga tao tuwing may makakapal na ulap o may malakas na ulan. Maaring isipin nila na magkakaroon na naman kaya ng baha. Kaya naglagay ang Diyos ng baghari bilang isang nakikitang tanda ng kanyang pangako. So through the rainbow, God is saying, magtiwala ka sa akin. Ako ay tapat sa aking salita. And the beautiful bow is a symbol of God's mercy, goodness, and faithfulness. Minsan dumaraan tayo sa mga bagyo ng buhay, diba? May mga problema sa pamilya, financial problem, may mga sickness, minsan tayo ay may mga pagkakamali, pagkadapa, ganyan. Sa mga panahong yun, minsan nagtatanong tayo, is there a way out of this problem? May pag-asa pa kaya? Tutulungan pa kaya ako ng Diyos? The truth is, God will never leave us nor forsake us. And that's His promise. At tinutupad niya ang kanyang pangako. Sabi pa nga sa Numbers, God is not a man that He should lie.
tayo ay may human inclination na minsan hindi natin natutupad ang ating mga pangako, di ba? But God, whatever He says He will do, He will definitely do. Sabi sa Psalm, "For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations." Kaya nga sabi, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Great is Thy faithfulness." So kapag nakakakita tayo ng bahaghari, isipin natin, kung tapat ang Diyos sa kanyang pangako kay Noah sa loob ng libo-libong taon, maaari rin tayong magtiwala na magiging tapat siya sa mga pangako niya sa atin ngayon. A rainbow is represented in heaven round about a throne, also above the head of Christ as a symbol of God's mercy encompassing the earth. So, ang picture ng rainbow sa paligid ng trono ng Diyos at sa ibabaw ni Kristo ay nagpapakita na ang governance ng Diyos ay hindi lamang nakabatay sa kapangyarihan at katarungan, kundi pati sa awa, habag at pag-ibig. Kapag iniisip natin ang word na throne, madalas naiisip natin authority, judgment, 'di ba? Ngunit ang bahaghari sa paligid ng trono ay para bagang nagsasabi na even God is a king, He is also merciful. Even He is a king and just, napakamaawain pa rin po niya. At ang bahaghari sa ibabaw ni Kristo ay nagpapaalala ng kanyang gawain para sa sangkatauhan ay nakaugat sa awa at pagliligtas. Sa Bible, ang trono ng Diyos ay inilarawan sa pangitain ni Apostle John. Sabi sa Revelation, "And there was a rainbow round about the throne." Ang unang bagay na napansin ni John tungkol sa trono ay hindi lightning, hindi fire, kundi rainbow. Para bang nais ipakita ng Diyos na kahit siya ay banal at makapangyarihan, ang kanyang puso ay punong-puno pa rin talaga ng awa. So kapag iniisip natin ang Diyos, huwag nawa nating isipin na siya ay isang cruel na judge na naghahanap lamang ng pagkakamali natin upang tayo ay maparusahan. Dahil sa totoo, ayaw na ayaw po niya sana tayong parusahan because He loves us. And He doesn't take pleasure in punishing His people for doing wicked things. He doesn't want to do it. But He must because He is just. But again, ang kanyang awa ay nakapalibot sa mundong ito kahit punong-puno ito ng kasalanan. When man by his great wickedness provokes the wrath of God, Christ, man's intercessor, pleads for him and points to the rainbow in the cloud as evidence of God's great mercy and compassion for erring man. So sinasabi dito na kapag ang tao ay nagkakasala at nakakagawa ng masama, natural na may katarungan o hatol ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal at ang kasalanan ay hindi niya basta-basta binabalewala. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Dahil si Jesus po ang tagapamagitan, siya ang ating intercessor. Ibig sabihin, siya ang lumalapit sa Diyos para sa atin. Hindi dahil hindi maawain ang Diyos, kundi dahil si Jesus ang kumakatawan sa tao, and He is the way to the Father, and no one comes to the Father except through Him. So kapag tayo ay nagkakamali, hindi tayo dapat tumakbo palayo sa Diyos. Sa halip, lumapit tayo dahil may awa siya. And si Jesus ang ating daan para tayo ay makabalik sa Kanya. And yung rainbow ay paalala na kahit ang kasalanan ay napakaseryosong bagay, ang awa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay mas dakila at laging bukas para sa mga nagsisisi. Kaya ngayon pa lang habang may pagkakataon pa, lumapit tayo kay Kristo. Kasi the intercession ni Jesus ay patuloy pa hanggang ngayon at bukas para sa lahat. Pero hindi ito forever dahil darating ang panahon na ang gawaing pagliligtas niya ay matatapos at siya ay babalik bilang hari.
Angels rejoice as they gaze upon this precious token of God's love to man. The world's Redeemer looks upon it, for it was through his instrumentality that this bow was made to appear in the heavens as a token or covenant of promise to man. God himself looks upon the bow in the clouds and remembers his everlasting covenant between himself and man. So ang mga anghel po sa langit ay nagagalak po kapag nakikita ang bahaghari dahil ito ay paalala ng awa ng Diyos. And si Jesus, ang tagapagligtas ng mundo, siya po ay tumitingin din dito dahil siya ang naging bahagi ng plano ng Diyos para ibigay ang pangakong ito sa tao. At ang Diyos mismo ay tumingin sa bahaghari bilang paalala ng kanyang walang hanggang covenant o pangako sa sangkatauhan. So kapag nakakita tayo ng rainbow, ay alalahanin natin na hindi tayo nakakalimutan ng Diyos at may awa siya kahit tayo ay nagkakamali. At tayo lang po ay magpakumbaba sa kanyang harapan at magsisi. And we are not too lost to be saved. Kahit isipin pa natin na ay wag na lang ako bumalik kasi napaka-makasalanan ko naman na sobrang dumi ko na sa mata ng Panginoon. But kaya ka nga bumalik kasi gusto mong malinis. Gusto mo na linisan ka ng Panginoon. So, God is very merciful and gracious. Kaya, dapat tayong magalak sa truth na iyan. Dahil ang langit po ay may kagalakan sa plano ng Diyos para sa tao. As we gaze upon the beautiful sight, we may be joyful in God, assured that He Himself is looking upon this token of His covenant, and that as He looks upon it, He remembers the children of earth, to whom it was given. Their afflictions, perils, and trials are not hidden from Him. We may rejoice in hope, for the bow of God's covenant is over us. He never will forget the children of His care. So sinasabi po dito na kapag nakikita natin ang rainbow, dapat tayong mapuno ng kagalakan at pagtitiwala sa Diyos. Dahil alam po ng Panginoon yung hirap natin, yung problema, yung pagsubok. At hindi po niya ito binabalewala o kinakalimutan. At ang kanyang covenant nakapaloob po sa atin. At kapag tayo ay dumaan sa problema, kahirapan, takot, or even uncertainty sa buhay, ang rainbow ay paalala na hindi tayo nakakalimutan ng Diyos at alam niya ang pinagdadaanan natin at may pag-asa pa rin. Kaya yung rainbow ay paalala ng Diyos na siya ay laging nakatingin sa atin, laging maawain, at hindi kailanman nakakalimot sa kanyang mga anak. So, dito po nagtatapos ang ating devotional at tayo po ay pinaalalahanan na ang rainbow ay tanda ng walang hanggang tipan ng Diyos sa tao. Isang tahimik ngunit makapangyarihang deklarasyon na ang kanyang pamamahala sa mundo ay hindi nakasentro sa parusa, kundi sa awa na may katotohanan, katarungan na may habag, at kapangyarihan na may pag-ibig. At ito din po ay paalala na ang sangkatauhan, kahit madalas na bumabagsak sa kasalanan at kahinaan, ay hindi kailanman nawawala sa paningin ng Diyos. At ang langit ay hindi nagwawalang bahala sa pagdurusa ng mga tao. Sa halip, ito ay saksi ng isang covenant na nakatayo sa gitna ng bagyo at pagkatapos ng paghatol. So, ang rainbow ay hindi lang pangitain pagkatapos ng ulan. Ito ay sigaw ng langit na ang awa ng Diyos ay mas matibay kesa sa kasalanan ng tao at ang kanyang pangako ay mas matatag kesa sa anumang bagyong dumaan sa mundo. So, hanggang dito lamang po ang aking pagbabahagi. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless us all.